Welcome everybody. Good evening po sa ating lahat. Ako po ay si Brother Joby. Ang pag-aaralan natin ngayon ay bakit di sinasagot ng Diyos ang aking panalangin. Ito po yung ating continuation nung nakaraan. Ito po yung part 2. Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. So, tingnan natin muli sa biblical perspective. Bakit? So, natapos na po natin yung first part. Ngayon, ito po yung second part. So, number 6, bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin? Because God is not glorified. Ang Bible verse po nito is 1 Corinthians 10:31. So, buksan po muna natin ang ating Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Basahin ko po. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. So, manalangin po muna tayo. Let us pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord, muli sa gabing ito, Lord. Thank you again sa time na binigay nyo sa amin, Lord, upang kami po muli ay makapagbukas ng aming Bible at makapag-aral ng iyong mga salita, Lord. Patawarin mo kami, Lord. Hindi po kami karapat-dapat. Hugasan niyo kami, Lord, upang ang aming mga puso ay mabuksan, upang maintindihan namin, Lord, ang halaga ng iyong salita ngayong gabi sa amin. Turuan niyo kami, Lord, na maintindihan namin ito ayon po sa iyong kalooban, na hindi kami mamamali ng pangunawa sa iyong salita na to, Lord. Tulungan niyo kami. Help us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, yan po yung number 6 na dahilan. So, kung hindi po mag-glorify ang Diyos sa ating panalangin, hindi po sasagot ang Diyos sa mga dinadaing natin sa Kanya. Yung mga hinihingi natin na dasal, pagka hindi na naluluwalhati ang Diyos, yun po ang ibig niya sabihin. So, dapat yung mga hinihiling natin ay glorify sa Diyos, nakakaluwalhati sa Diyos. So, yan po yung ibig sabihin pang-anim na dahilan kung bakit. So, punta po tayo sa susunod, number 7. God wants us to trust Him. So, may verse po na nagsusupport niyan. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. So, Proverbs 3 chapter 5 to 6. Proverbs 3 chapter 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, sabi niya po dito, kailangan nating we have to trust, magtiwala sa Diyos ng buong puso. Huwag tayo magtiwala sa ating kaalaman. In all thy ways, sabi niya, lahat ng bagay dapat ay i-acknowledge natin ng Diyos sa ating buhay, at siya yung magtuturo
saang daan tayo tatahak. So, yan po ang ibig niyang sabihin. Ang gusto ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya, buong-buong pagtitiwala ng buong puso natin, na hindi tayo nag-aalanganin sa ating mga prayer. Ipagkatiwala natin sa Diyos dapat. So, yan po. Tapos yung number 8 na dahilan bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin ay God has better plan for you. So, God has better plan for you and me. So, may mas mabuti siyang plano para sa atin. So, may verse po dyan na nagsusupport. Tingnan po natin. Romans chapter 8, verse 28. Romans chapter 8, verse 28. Basahin ko po. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, ang ibig niya sabihin po dito, lahat ng bagay ay tugma-tugma pa rin na ibig niya sabihin ay ikakabuti natin. Yun ang ibig niya sabihin. Minsan kahit man pangit ang nangyayari, pero yung kahit pangit na yan, ang ibig niya sabihin ay ikakabuti pa rin natin. In the end, ikakabuti pa rin po natin yan. Kaya may plano siya. Kaya minsan may mga struggle, may mga failure tayo, pero yan ay plano ng Diyos lahat. Pero in the long run, at the end, hindi lang natin naintindihan, but all things work together for good. Yan. Kaya pangit man yan o maganda, all things work together for good. Kasi nandyan yung mas mabuting plano ng Diyos. So, may verse pa po, Jeremiah 29, verse 11. Jeremiah chapter 29, verse 11. Basahin ko po. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So, yun po, ibig niya sabihin. For I know the thoughts, sabi niya, alam na alam ko kung ano yung nasa isip ko para sa inyo, sabi ng Diyos. Ano yung thoughts niya, ano yung kanyang kaisipan, thoughts of peace, kapayapaan, at hindi kasamaan. At yan ay expecting nyo yan pagdating sa dulo, sabi niya. So, pagdating sa dulo, minsan din natin naunawaan ang plano. May plano ang Diyos para sa atin. So, yung minsan, ang plano natin, hindi natin yan isinasabit sa Diyos. Kaya, minsan nare-reject yung mga plano na yan because God has a better plan for us. So, yung plano natin, hindi yan nakakabuti para sa atin. So, God has a better plan for us. So, yun po ang isang dahilan kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. So, magkuklose po ako dito. Meron pa isa. Number 9, wait for God's time. So, minsan, pinag-aantay niya tayo. Mag-aantay tayo kasi may takdang panahon ang Diyos. May time siya talaga. Kung kailan niya gusto, doon yung time. Kaya minsan mag-aantay talaga. May supporting verse dyan, Isaiah 55 verse 8. Isaiah chapter 55.
Isaiah chapter 55 verse 8. Isaiah chapter 55 verse 8. Basahin ko po. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. So sabi niya, ang aking kaisipan ay hindi nyo matatarok, sabi niya. Hindi nyo malalaman ang aking kaisipan dahil ang aking pag-iisip ay mas mataas kaysa sa inyo, sabi niya. Neither are your ways my ways, sabi niya. Yung daan natin, hindi yun yung daan niya. So meron siyang sinasabi, mas mataas siya talaga kaysa sa ating karunungan. Yun po ibig niya sabihin, mas mataas, mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. So yun po ang mga dahilan bakit minsan hindi tayo sinasagot ng Diyos. But kahit na po hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, we have to keep on praying. Don't give up, sabi nga niya. So 1 Thessalonians 5:17-18, 1 Thessalonians 5:17-18, 1 Thessalonians 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 and 18. Basahin ko po. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So yan po. Kaya nandyan yung mga verse na kahit na medyo minsan hindi sinasagot ng Diyos, we have to keep on praying. Don't give up. Kasi nandyan sa 1 Thessalonians 5:17-18, pray without ceasing. In everything, give thanks. So ibig niya sabihin, sa lahat ng bagay tayo magpasalamat. Maging kahit pangit yan, magpasalamat pa rin tayo because alam natin na at the end, all things work together for good. So, kailangan ay we give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya kailangan tayo ay nagpapasalamat kasi yun yung will ng Diyos sa atin. May will siya para sa atin talaga. So, let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, sa iyong mga salita ngayong gabi. Sana itong mga napag-aralan namin na ito ay ito ang magbukas sa aming mga puso at isipan upang maintindihan namin ang mga dahilan bakit hindi po nasasagot ang aming mga panalangin, Lord. Sana ay turuan nyo kami. Give us the desire to study your word upang mas lalo namin kayong makilala pa, Lord, upang kami po ay magkaroon ng personal na relasyon sa inyo, Lord. Makilala namin talaga kayo kung ano ba yung kalooban nyo, ano ba ang will nyo para sa buhay namin. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.